Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Nakikita po yung Pangulo at bibigay na ng gano'n sa salute. Ayan. Pangulo ay kasalukuyang doon sa may flagpole, ano? Gusto siyang magtataas. Bandila. Ayan. So yun pong maraming tao na rito ngayon sa Luneta. Mahal na Pangulo, handa na po ang talupat pandangan upang libutin. Mga pinanong tanghal. Mga kasama, pinapaabot ng ating panauwing pandangan, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na ginawad natin sa kanya ngayong umaga. Please. Mga kababayan, ang Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Yan po, itataas po yung watawat ng ating bansa. Si Pangulong Marcos kasama ang kanyang pamilya. Kasama rin ang mayor ng Maynila. Hanap ni Honorable A. Lucis ng Boy Scouts of the Philippines. Taos pa ng kamay! Ano yun? Tiga parachute. Tiga code boys. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunungka sa batawat ng Pilipinas at sa bansa
isang kanyang sinasabilisan ng may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikayasan at makabansa. Kamay, dalawa, bawal. Kamay, wala. Mga kamay! Ating awitin ang himno sa Bagong Pilipinas sa pangunguna ng Philippine Charity Research States Office, Kuwait. US Marines. US Marines. Delegate. Ating bigyan ang sabay-sabay na pagbakas ng panapan sa Bagong Pilipinas na pamumunuan ni Scott Emmanuel R. Locali, Regional Scout Representative, National Capital Region, Boy Scouts of the Philippines. Scout Representative, Mojidu. Ayan. Reserve the house, boy. Ito na, mga kawan. Taas ka ng kamay. Bilang Pilipino, buong sa isang bagong Pilipinas. Kamatuan, mga kawan. Mag-aalay ang Pangulo ng Bulaklak sa Bantayog ng Jose Rizal. Makakasama niya sila ang Pangulo na kailangan ko ang sutino ng panansang komisyon at sa Bagong Pilipinas at pinarayos ang chief ang pinapinihan sa pangalakas ng Napakarami na po ng tao. At sobrang init po, mga kawando yan, no? Nagamit may mga electric fan naman. At may dumating na mga pagkain doon sa hanay ng mga nakabarong, ano? Naka-Pilipinyana. Gutom na rin yung mga tao, ano? At buti naman, buti na lang may mga tubig din na pinamimigay. Ayan, namimigay po ng tubig at pagkain. Namimigay din. Tapos na po mag-aalay ang ating Pangulo ng Bulaklak sa Bantayog ni Jose Rizal. Maraming salamat sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
at sa PLP. Bago magsimula ang ating programa, narito muna ang ilang mahalagang paalala. Maaari po ilagay sa silent mode o patayin ang inyong mga cellphone upang maiwasan ang anumang abala sa programa. Ipinapag-iusap na matindi po tayo sa kanilang upuan at iwasan ang paghipas sa venue, lalo na sa pagdating ng Ngayon na po, parating na ang Pangulo. Naka-convoy po ang ibang mga sasakyan. At abangan natin sa kanyang pagpasok dito ang ating Pangulo. Handang-handa po no, yung mga nag-participation ng mga nakatalaga at mga organizations, no, mga ilang sektor ay nandito rin. Naka-standby lang doon yung mga escort, yung mga hagad, ano? May mga dumating po na coasters, ano? Ayan po. At diyan po si SP Gatchalian at si DPWA Secretary Vince Dizon, si Rex Gatchalian. Of course, nandiyan ang ating pong SP President na bagong mayorya. Yan po. At si Yorme andyan, ano? Bantayan, ika-isang daan at 28 kapiliwan ng kalayaan ng Republika ng Pilipinas. Ngayong taon, ating ginugulita ang ika-isang daan at 28 anibersaryo ng ating kasagangan sa tema ang kalayaan pinapangarap. Isang makasinig at makabayang pagkalakban na nagbibigay tunay sa ating nakaraan. Nagdiriwang May mga dumarating sa mga posters ng Malacanang. sa sama-samang pangarap ng sambayanang Pilipino para sa hinaharap. Sa pamamagitan ng Parada ng Kalayaan 2026, ating masasaksihan ang iba't ibang mukha ng kalayaan patuloy natin nililiki. Kalayaan mga tao, makatarungan, may malasakit, may pagkakaisa, at may pananagutan sa kapwa at delikaso. Kasama ang mga makukulit na karosan, pagtatanghal at mga bayang himig, muli natin ipagdiriwang ang diwa ng pagiging Pilipino at ang kalayaang patuloy na binibigyan buhay ng bawat henerasyon. Yeah, may mga, I think, ambassadors o mga diplomats. No? Kasama yung mga high-ranking officials. Nasa harap sila. No? Foreign representatives. Sisigatingan na po. Lulan ng coasters. Yung tatlong coasters na yan ng service ng Malacanang.
Inaantay muna ang makaupo at makapwesto ng lahat bago dumating ang Pangulo para lahat nakaupo na. Umabot kaya ito ng milyon? Wala pa ako yung iba, hindi pa ako nakakarating, ano? Pero talagang napakarami na rito, mga ka-wonder, ano? Yung iba, parating pa rin, no? So, patuloy po ang pagdating, ano, ng mga foreign delegates. Ayan. Sila po yung may mga upuan dun sa harap. Yan po, ano, at nakatayo pa rin at paupo yung mga foreign delegates sa iba't ibang panig ng bansa, ano? Yan po yung mga nakapanayam kasama ng Pangulo sa kanyang mga visit, no, sa ibang bansa. At of course, yung kanyang pag-uwi, may dala siyang mga good news. Mga investors para sa ating bansa. Sa tingin mo, mga senador, mga congressman, mga dadalo ba sila? Sa nakikita natin, meron na tayo mga nakikita ilang mga senador na nakikita sa Quirino Grandstand at mga ilang kinatawa ng Kongreso. Sino yung mga senador na yun? Natatanong ko po kanina, nandiyan na po yung ating Senate Pro Tempore, si Wing Gatchalian. Nandiyan na rin po yung kinatawa ng House, si Speaker Bojidi. Nandun din yung kapatid yata, o yung pinsan si Rex Gatchalian, no? Diyan po. So yan. So antayin na lang natin, mga ka-wonder, ang pagdating ng Pangulo, ano? Wala pa siya. Of course, kailangan muna nakaupo lahat bago yung entourage ng pagpasok ng ating mahal na Pangulo. So makikita nyo, nagpapaypay po yung mga tao, no? Kasi talagang jump pack dito, ang dami talagang tao. Hanggang dun sa stage doon, no? At dito sa, yan. Yan po si, ayan po si Senate Pro Tempore, Wing Gatchalian, yung pong nakatalikod. Inaantay pa rin natin ang Pangulo, ano? Ayun po si Yorme sa gilid. Vince Dizon. So yun na. Balik na po yung so babalik na po yung mga combo na yan, ano ba tawag dyan, details sa kanilang pinanggalingan, mga banda, no? Yan po ay nagpapaywatig na papadating na ang Pangulo.
ating Pangulo. His Excellency Ferdinand R. Cruz. Sigaw po yung mga tao rito ng BBM. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Po, magsasalita na ating Pangulo, no? House Speaker Faustino B. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean, all the diplomatic corps, the Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown, and their excellencies, all of the Diplomatic Corps, honorable members of the Cabinet, Manila City, Mayor Isko Lumagoso, AFP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PMP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyo lahat. Sa araw na ito, ginugunita natin ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng nagpas na 30 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pag-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ng hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sinatambok, Sumuroy, Daguhoy, at Diego at Gabriela Silang ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pideg, Ilocos Norte, sa Cavite ay simules ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng katipunan, nagawa ni Gap Andres Bonifacio at ng mga katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pagkikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan. Itinaas ang ating watawat sa Kawit, Cavite na makasaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mabuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika
ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon ay bugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit isang siglo mula nang nakamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasalinlan. Nang tunay ng mga pinuno ayaw nagsirsa sa benepisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawin ang ating kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang ating paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsulong. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpagulan ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng ilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikain ito, matitiyak tayong magmamana ang pangasusunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit, at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang nagpupugay sa katatagan, kamitingan at walang sawang paglilingkod ng ating sa kasahang lakas at iba't ibang hanay ng pamahalaan, ating tunghayan ang military parade and marching contingents kasama ang parade of asses. Isang makabayang pagtatakal ng disiplina, kahandaan at pagkakaisa. Sumasalamin sa lakas ng bansang patuloy na nagbabantay at nagtatanggol sa ating kalayaan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Ikalabindalawang Hulyo nang mamalas ang kauna-unahang deklarasyon ng kasarinlan ng ating bansang Pilipinas sa Kawit Cavite. Naiwagayway ni General Aguinaldo sa pagkakataon ng watawag ng Pilipinas, kasabay ang pagtukto ng lupang hililang
na nagsilbing udyat sa pagsisimula ng isang malayang republika. Isa sa kauna-unang republika sa Asya at patuloy na pinapatnubayan ng poong may kapal. Ating tunghayan ang paradang sumasalisag sa evolusyon ng isang malayang bansang Pilipinas bilang pagpapahalaga at pagbibigay parangal sa dakilang araw na ito. Narito po ang ating men in uniform personnel. Ang mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Bumubungad po ang parada na pinabibinangan ng mga kawal Pilipino, ang mga kasapi ng ating sandatahang lakas. Pinangungunahan ito ni Major General Jose Bonifacio M. Calab ng Hukong Himpapawid, ang kanyang kalipunan, Colonel Leopoldo Asardenta IV at Christopher Pablo ng Air Force, Captain Alan Canaleja ng Navy, Colonels Ronaldo Urbano, Navy Marines, Rafael Jason Talipan at Edward Viqueño ng Army. Mangyaring magsitayo ang lahat sa pagdating ng watawat ng Pilipinas. Siyo po ang lahat. Sumusunod ang pinagsamang banda ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa kasuotang gala, namumuna sa unang brigada ang mga kawal na naglilingkod at nagtatanggol sa bawat sulok ng kapuluan, ang mga kawal ng Philippine Army. Laging nakahandang maglingkod upang panatilihin ang kapayapaan, seguridad at soberanya ng bansa. Tungkulin ito na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas laban sa anumang banta. Isinasagawa mga pagtulong sa mamamayan sa panahon ng kalamidad at krisis. Sumusunod ang palupad ng mga tagabantay ng ating karagatan at unang linya ng depensa sa pangangalaga at pagtatanggol ng ating katubigang teritorial, ang Philippine Navy. Talagaan lang po ng Philippine Army at ngayon po ay nakikita natin ang Philippine Navy. Sa panahon ng kalamidad at sakuna. Pinangangalagaan din ng ating Philippine Navy ang yamang dagat at kapaligiran nito. Ang palupad ng mga tinaguriang mga anghel na mapaglina ang mga kawal ng ating Philippine Air Force. Sila ang tagabantay ng ating teritoryo at airspace. Sumusuporta Yan po ang Philippine Air Force. Para sa mga tauhan at full white. sandatahang lakas. Kanilang napatunayan ang kalintingan sa gitna ng mga labanan at pagsaklodo sa panahon ng kalamidad. Ang pangalawang brigada sa kasuotang battle dress attire, binubuo ng Special Operations Forces o tinaguriang elite forces ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Namumuna ang palupad ng Scout Ranger and Special Forces ng Philippine Army. Scout Ranger. Binubuo ito ng mga individual na nakaangkat ang kanilang kasanayan. Sinusunod ng small unit operations mula reconnaissance, intelligence, demolitions, jungle warfare, unconventional warfare, mga operasyon kontra terorismo at iba pang mga pagbabanta sa pagsupil ng kalayaan ng demokrasya ng bansa.
conventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Kabilang ang operasyong ukol sa reconnaissance, close combat, demolition, intelligence at underwater. Sumusunod na po ang mga magiging na Special Operations Forces ng ating Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPAW. Nakatuon ang SPAW sa mga operasyong espesyal upang maipagtanggol ng mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng iba pang mga kaulang dagdag operasyon. Mula sa halay naman ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas, ang pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Nangunguna ang balikan ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy. Inuhubo ang karakter ng mga kadete ito upang mamuno sa hinaharap na nananaig ang paglilingkod, karangalan at justisya. Gayunin bilang mga Diyos, responsable at respetadong mga public safety officer. Sumusunod ang mga pinagawa ng Special Action Force ang kilalang pangunahing maneuver unit na nakatuon sa rapid deployment sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may panbansa at internasyonal na implikasyon kontra terorismo, kontra insurgency, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Sinusundan ito ng pinagsamang kumpanya ng PNP Aviation Security Group at EOD K9 Group. Bilang espesyal na unit, sinisiguro ng PNP Ops Group ang kaligtasan sa mga paliparan ng bansa laban sa opensibang mga gawain ng terorismo, katurang ang explosive ordnance disposal at K9 Group para sa bomb detection, disposal operations at seguridad sa mga pagpupunta at mahalagang aktibidad. Kabilang pa rin sa hanay ng Kapulisan National Capital Region Police Office, nakaisa sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad. Kaagapay para sa isang maayos, tahimik at ligtas na pamayanan. Sa bawat akbang ng kanilang marcha, tama ng disiplina, lakas at kahandaan. Narito po ang mga kawani ng Philippine Coast Guard o Tanod Baybay ng Pilipinas. Ipinamamalas ng mga kawani ito ang pagpapapan sa kanilang tungkol at patuloy na ginagampanan ang mahalagang misyon na protektahan ang buhay at ari-arian sa karagatan. Ipatupad mga batas marítimo at panatilihin ang soberenya sa loob ng karagatang saklaw ng Pilipinas. Makikita rin ang mga kawani ng Tanod Baybay sa kanilang mataas na antas ng profesionalismo at disiplina, umaangkop sa iba't ibang tungkulin mula sa search and rescue, pagpapatupad ng batas sa karagatan, pagtugon sa mga sakuna hanggang sa pangilala ng kalikasan. Nasa ating harapan ang mga kinatawa ng Bureau of Fire Protection at kawanian ng pamatay sulit. Responsable ang ahensya nito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o submisyon ng panganib at pakinsalang dulot ng sulit. Bahagi ng pagsisiguro ng Bureau of Fire Protection ang pagtuon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sulit. Ang edukasyon sa fire safety, fire protection, at life safety system. Ang ahensya ito ay pinangamaswan ng Department of Interior and Local Government o DILG.
and Penology o BJMP ay tinatag sa visa ng Republic Act 6975 taong 1990. Sandro Marcos. Ang BJMP ay may mandatong tiyakin ang maayos na pamamahala ng mga pulutan sa mga lungsod, munisipyo at distrito sa buong bansa. Pangunahing tungkulin ng ahensya ang pangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga persons deprived of liberty o PDL. Nakasalukuyang sumasailalim sa investigasyon, naghihintay ng atol o sentensyado ng 3 taon pababa. Isinusulong ng ahensya ang ligtas at makataong pamamalakad sa mga pasilidad pilihan. Ang mga pinagawa ng mga mahusay na drug enforcement officers na sinalin mula sa kilalang Medea Academy. Sila na pangunahing tagapagdambola ng sala ng illegal na droga, ang Philippine Drug Enforcement Agencies may 2 dekada ay nagpapatupad ng mga batas kontra droga sa bansa sa pagpagitan ng pagbawas sa demand ng droga, pagpigil sa supply at rehabilitasyon ng mga biktima ng droga. Nasa ating harapan ang mga pinagawa ng Bureau of Corrections, isa sa mga pangunahing nangingin ng Corporate Criminal Justice System sa ilalim ng kagawaran ng katarungan o DOJ. Sinasagawa nito ng buong profesionalismo, integridad at ekskuso ang hangarin at tungkulin makapagpabago at mapanatili ang pambansang seguridad sa loob ng katutan habang binibigyan daan ng pagbabago at pagpasyon at pagbaligoo ng mga taong pinagkatiwala sa kanilang Panginoon. Mga kababayan, ang mga ipinagmamalaking kagamitan sa sakyan para sa pang-operasyong panliman at sa iba't ibang halaman ng ating sandatahang lakas kabilang ng iba't ibang hanin ng informadong ahensya ng ating pamahalaan. Nanunguna nito ang Sabro 105mm lineline mula sa ating Philippine Army Yung mga pandigma. upang makapagbigay ng mataas na antas ng relative power and protection para sa ating kasundaluhan. Sumisipon ito ng kahandaan, lakas at determinasyon sa pagtatanggol ng ating bayan at soberano nito. Ating ngayon naman natin ang Atmos 1.5mm self-propelled howitzer. Huli ng artillery Howitzer. na long range, mabilis na gumalaw, nakakabit mismo sa truck na may mataas na mobilidad, mabilis na deploy, may oras na pagkakon at maaaring gamitin sa lahat ng uri ng lupain. Sumusunod po ang search and rescue team mula po sa ating Philippine Army. Sasagawa sila ng mga operasyon kaugnay po ng humanitarian assistance and disaster response. Narito rin po sa ating harapan ang sasakyan more ng ating Philippine Navy Marines. Nariyan po ang V300 at ang V150. V300 kilala bilang Block 300, 656 armored personnel carrier, may kakayahang magdala ng mga kawal. Ang V150 naman ay armored personnel carrier na ginagamit ng ating Philippine Marine Corps. Nariyan din po ang 155mm howitzers mula pa rin po sa ating Philippine Navy Marines. At nasa ating harapan ang 105mm howitzers na power magagamit bilang artillery asset. Ang rigid hull inflatable boat, nulan ang ating Special Operations Forces ng ating Philippine Navy. Mabilis at magamit sa sasakyang pandagat na ginagamit para sa mga operasyong pandagat tulad ng pagpapatrolya, search and rescue, paglilipat ng mga takwan at kaguntan, ngayon din ang maritime interdiction. Nasa ating harapan
3 van, command control at communications van ng ating Philippine Navy na nagpapadala at tumatanggap ng mga kautusan, pagbabalit sa informasyon, koordinasyon ng mga sasakyang pandagat at ipapawid at Una naman po sa ating Philippine Air Force, nagyan po ang D-150 Armored Personnel Carrier. Sasakyang paligna ginagamit para sa seguridad at depensa ng mga basig panghimpapawid. Ang ating panghimpapawid ng Pilipinas ay gumagamit din ng unit ang Spider Surface Air Missile Defense System ng 960th Air Missile Defense Wing na idinisenyo upang protektahan ng mga critical na ito laban sa mata mula sa ating pagpapawid. Ang TPS-14ME ay mobile at long-range na air surveillance radar system ng 580th Aircraft Control at Warning Wing. Dinisenyo para sa mabilisang pag-deploy at madali ang transportasyon. Ang mga sasakyan mula sa pambansang pulisya ng Pilipinas, nariyan po ang ating patrol vehicle na may bringan ng pulisya at public address system. Maaaring makalunan ng hindi bababa sa 12 tauhan, may angkop na suspensyon para sa kapasidad ng karga nito. Narito po sa ating harapan ang PNP Sopal Van. Ginagamit ng mga investigador sa pagsusuri at pagpaproseso ng pangyarihan ng krimen. Mga heavy motorcycle mula sa Highway Patrol Crew. Mga light motorcycle mula po sa NCRPO. Mga sasakyang pawang gamit sa mga tungkulin at gawain sa pagpapagugnayan, gawain at inisyatibo, pagpapatrolya at pagpapanatili ng police visibility. Ang PNP, CPR at EMS vans, napapalakas ito ang kakayahan ng mga tagapagpatupad ng batas sa mga tungkol at makapigil sa pagpasok ng mga mapanganib na materyales sa mga mahalaga pambansang kaganapan. Ang ating SWAT vans, magaan, matibay at matatag na sasakyan gamit para sa pag-atig o pagdadala ng mga tropa o kampamento para sa mga espesyal na misyon. Nariyan din po ang Armored Personnel Carrier ng ating Philippine National Police gamit sa pag-atig ng mga tropa na nangangailangan ng proteksyong armor. Dinisenyo upang maiiwas mga operatiba para sa direktang entry assault o pagpasok ng may pag-atake sa isang partikular na gusanin at iba pang barikado o structure. Narito po ang PNP High-Speed Tactical Watercraft, sasakyang pangdagat na napakadaling imaninoble, mainam para sa mababaw na katubigan, maaaring gamitin sa maritime interdiction o pag-aari sa dagat, mga seaborne operation ng Special Action Force Maritime Group at iba pang espesyal na lugar. Narito rin po ang digital inflatable boats mula po sa ating Philippine Coast Guard, saka yung Maritime Security and Response Group, ginagamit para sa mabilisang pagtugis boarding operations at maritime safety patrol. Ang tactical jet ski, dinisenyo para sa mataas ang antas ng mixi, bilis at makasamang pagganap sa mga operasyong baybayin tulad ng search and rescue, coastal patrol, interdiction, disaster response, reconnaissance at surveillance. Nariyan din po ang ating mga fire truck mula po sa Bureau of Fire Protection, ngayon din po ang ambulansya nito. Ginagamit ito sa pag-ulan ng apoy sa panahon ng sunog sa mga ambulansya ay nagsisilbing mobile unit para sa pagbibigay mula sa pagpapatalino ng buhay ng upang responde sa komunidad
CSS Virtual. Nakaalala ito sa paghahanap ng biktima, pag-showing ang pagsasawa ng istruktura, reaching and breaking, displaying the gateway, gayon rin para sa confined space rescue. Ang VJMP Transport Vehicle, opisyal na sasakyan para sa lugar at maayos sa pag-ating ng mga persons required of liberty sa korte, ospital o iba pang pasilidad ng hospital. Mga kababayan, sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa isang matatag na kinakatasan ng ating bagong Pilipinas. Kaya sabay-sabay. Sa bawat yugto ng ating kasaysayan, may tinig na patuloy na tumatawag. Tinig ng bayan, tinig ng kalayaan, tinig ng pangarap ng sambayanang Pilipino. Ngayon ika-128 taon ng ating kasalukuyan, muli natin tunghayan ang paglalakbay ng Salmon, tagapagdala ng diwa, alaala at mithiin ng Pilipino. At sa kanyang palipad, ating tuklasin. Ano nga ba ang kalayaang pinapangarap?
talaga. Ang bilis. Kumahulog. Mula sa katahimikan at ibig ng timbol ng ating Panginoon, isinisilang ang Sabado, simbolo ng pag-asa, banal at kalayaan, at sa kanyang paglalakbay sa nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan, isang tanong ang kanyang haharapin. Ano nga ba ang kalayaang pinapangarap ng bawat Pilipino? sa kulturang hindi at magahan.
mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Nabubuhay ang yaman ng ating kultura, mga epiko, pagdiriwang at mga tradisyong minana sa ating mga ninuno. Sa pamamagitan ng karosang ito, muli natin binubuo at inaalala ang mga alaala ng bayan. Mga alaalang hindi kailanman dapat malimot. Sapagkat ang kultura ay hindi lamang bahagi ng ating kasaysayan. Ito ay talayang iniingatan at buong pagmamalaking ipinapasa sa bawat henerasyon. Kasabay ng tibok na kasaysayan at diwa ng ating kultura, atin namang salubungin ng musikang sumasalamin sa sigla at pagmamalaki ng sambayan ng Pilipino. Mula sa lungsod ng Bacoor, Cavite, narito ang Banda El Gobernador. Ang Banda El Gobernador ng Bacoor, Cavite ay isa sa mga pinakatanyag na marching band sa lalawigan. Kinikilala sa loob at labas ng bansa sa pagrepresenta sa Pilipinas sa mga prestigyosong kaganapan tulad ng ika-127 araw ng kalayaan ng Pilipinas Parade sa New York City. Bilang kampiyon sa Bacoor Festival 2025 Marching Field Show Competition at inilanghang ng Best Marching Band sa Antipolo City Fiesta 2025. Patuloy nito ginagampanan ang papel bilang tagapagtanggol ng mayamang pamana ng musikang Caviteño.
ngunit sa bawat sigaw para sa kasarilan, higit na tumibay ang tapang at pagkakaisa ng sambayanan. Dito natutunan ng Salimano na ang kalayaan ay ipinaglalaban at ipinagtatanggol. kasaysayan sandali na humulong sa diwa ng sambayanang Pilipino. Ang litling kasalulan, pagdiriwang ang halayang bayan. Mga bayan na nangarap, mga revolusyonaryong piniling tumaban, at isang bansang nagkaisa sa iisang pinili, ang kalayaan. Sa ibabaw ng mga pangarap ng mga henerasyon ng aral ng buhay para sa kalayaan, tayo ay muling lumilipad. Sapagkat ang kalayaan ay hindi kailanman basta kailangan. Ito ay pinaglaban, ipinahayag, at ipinagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay tungo sa mitili ng kasarinlan, atin namang tunghayan ang himig ng pagkakaisa at makabayang diwa. Mula sa lungsod ng Las Piñas, ating palampakan ang Banda San Jose. Ang Banda San Jose ng lungsod ng Las Piñas ay isa sa pinakamatanda at pinakaginagamang na marching band sa Kalakhang, Maynila.
na may mahigit sa 7 dekada ng kahusayan sa musika. At kamakailan lamang ay nagdiwang ang ika-75 anibersaryo noong Enero 2025. Bilang isang Grammy Awarded na banda na kilala sa mga tagumpay sa kompetisyon at mga pagpapanghal sipiko, nananatili ito mahalagang sakisan ng kultura ng lungsod ng Las Piñas. Binyag nga yan. Sa makabagong panahon, nasasaksihan ng Sari-Manong ang mga Pilipinong patuloy na bumabango, nangangarap at lumilikha ng mas mabuting kinabukasan. Dahil ang kalayaan ay hindi lamang politikan, ito rin ay kalayaang matuto, magtagumpay at mamuhay ng may dignidad. Bagong Pilipinas ang nagkakaisa at maunlad na lupa dinabuhan. Habang ang bansa ay patuloy na naglalakbay tungo sa pag-unlad, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng mamamayan at pamahalaan. Sa ating harapan ay ang larawan ng isang bansang nagkakaisa para sa mas inklusibo,
matatag at mga taong kinabukasan. Mula sa serbisyong pangpubliko hanggang sa pangangalaga sa kalikasan, mula sa kabuhayan hanggang sa kahandaan sa sakuna, nabubuhay ang pag-asa ng isang bagong Pilipinas. Sa pamamagitan nito, ating nauunawaan na ang kalayaan ay higit na yumayabong kapag ang sambayanan ay sama-sama kumikilos tungo sa iisang layunin. Habang tinatanaw natin ang isang mas maangat at nagkakaisang kinabukasan, samahan tayo ng musikang nagbibigay ng inspirasyon sa bawat Pilipino na patuloy na mangarap at kumilos para sa bayan. Narito ang pinagmamalaki ng Santa Maria, Bulacan. Ang banda 85 ng Santa Maria, Bulacan. Sorry mo na. Sorry mo na. Init ko na. Init ko. Ang Hana Inifa ng Santa Maria, Bulacan ay isang kilalang community brass band na kinikilala sa mahalagang ambag taon sa lokal na tradisyong musikal at mga pagdiriwang silito. Bilang back-to-back champion sa Bulacan Marching Band Competition sa ilalim ng Singkaban Festival 2024-2025, patuloy nitong pinangangalagaan at itinataguyod ang mayamang pamana ng musikang pangmarcha ng mga Pilipino. tayo ang Pilipino bilang isa, nagkakaisa, may pagmamalaki at handang humarap sa mundo ng may dangal at tiwala sa sarili. Habang ininawagaywa ng mga watawat ng mga bansa, muling lumilipad ang Salmano, sumasagisay sa isang bayang pinagbibigkis ng iisang pangalan, tapang at pagkakainanlang Pilipino. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang sambayang Pilipino ay kumikilos bilang isang bansa sapagkat ang kalayaan,
ay hindi pasanay isang tao lamang, kundi ng isang nagkakaisang bayan na matatag na nakatindig at taas noong humaharap sa daigdig. Ating salubungin ang ating huling karosa, ang balangay ng pagkakaibigan at ugnayan, ang mainit na pagtanggap ng sambayanan sa Asia. Mula sa sinaunang karunungan ng ating mga ninuno, muling naglalayag ang balangay, simbolo ng pagkakaisa, pagkakaibigan at likas na pagkakapagpatuloy ng mga Pilipino. Pinatapos ang labing isang buwan ng makakawawa sa labing isang kasama estado ng Asia. Ipinapakita ng balangay na mas malayo ang mararating kapag sama-sama naglalayag. Sakay ng makulay na balangay ng ASEAN ang ating mga karating bansa upang pusong tinatanggap ng isang sambayanan Pilipino, nagkakaisa sa kultura, kalayaan at pagmamahal sa bayan. Bukas para sa ASEAN, bukas para sa mundo, taas noo bilang Pilipino. Let's go,
ng hinaharap. Naway magsilbing paalala ang ating Parada ng Kalayaan 2026 na ang kalayaan ay hindi lamang nananatiling sa alaala, kundi patuloy na isinasubuhay at hinuhubog ng sambayanang Pilipino. Mula sa mga karasa, pagtatanda at mga paligid, hanggang sa bawat pusong nakinahay, ang kalayaan ay nananatiling buhay, pinapangarap, pinangangalagaan, at patuloy na binubuo ng bawat henerasyon. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at pagdalo. Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!